sa sobrang init ng panahon, kaya tayo ngayon ay continue pa rin ang learning through distance learning. So sa video ito ay ipapaliwanag ko kung ano yung topic natin for this day, supposed to be. So which is triangle proportionality theorem. So ano ba itong triangle proportionality theorem na to at paano ito ina-apply? Ano po? So next, suppose we have this triangle COM. Hindi makita yung isang triangle. Yan. So triangle COM. Then after that, naglagay tayo ng isang line AI, which is parallel to CM. So, AI is parallel to CM. Ito. So, si AI, parallel siya kay CM. So, kapag naglagay tayo ng isang line parallel to the third side of the triangle, what will happen? Anong mangyayari? So, ganito yan. So, we have this original triangle COM. Ito yung original kanina, yung malaki. Then, when we draw a parallel line to CM, which is AI, magkakaroon tayo ng panibagong triangle, ito, which is smaller. So, AOI, ito. Ito yon, pinalaki ko lang. Then, tapos, ito yung original. So, magkakaroon tayo ng dalawang triangle. The smaller one and the bigger one. Yan yon, yung COM, tapos ito yung isang maliit na nabuo na bago, yung mali, yung AOI. Then, ayan. So, which are the proportional sides? Ito yung figure. So, base din sa diniscuss nating similar polygon, alin ba yung mga proportional sides dyan? So, the proportional sides are, ito, si CO correspond to AO. Ano? So, CO is to AO is equal to OM, ito, the side, to OI. So, those are the proportional sides. Next. So, ano yung triangle proportionality theorem? If a line parallel to one side of a triangle intersects the other two sides, then it divides those sides proportionally. Anong ibig sabihin nun? So, katulad po nung ipinakita ko kanina, diba, originally, isang triangle lang siya. Yung ito lang, si COM, nagkaroon ng another triangle, si AOI. So, alin dyan yung proportional sides? Ito, si CO is to AO, then si MO is to IO, over IO. Ano? So, let's have another example. Tingnan nyo itong figure number 1. Ito. Figure number 1. May triangle tayo, triangle BSC, nagkaroon ng parallel line, parallel to BC, which is IN, ito. So, magkakaroon tayo ng smaller triangle, ISN. Sa number 2, ito, ang original natin, yung malaking triangle, si ABC, nagkaroon ng parallel line, si DE, parallel lines, parallel siya kay AB. So, magkakaroon tayo ng smaller triangle. Ito, si EDC. Ayan, si EDC. Tapos, sa number 3, ayan, ito yung malaking triangle natin, si CRY. Nagkaroon ng line, si AE, parallel to CY. Ngayon, magkakaroon tayo ng smaller triangle. Ito, si RAE. So, paano natin gagawin? Ano yung mga proportional sides dyan? So, the proportional sides are, sa number 1, ito, si BS, itong side nito, ng malaking triangle, is to IS. Si BS is to IS, ito, side na yon. Tapos, si CS, itong side nitong malaking triangle na to, is to is correspond to NS. Yon. So, CS over NS. Tapos, dito sa number 2, itong side na to, yung malaki ng triangle muna, yung AC, correspond to DC. Dito, sa side, itong side na to, ng maliit na triangle, ito, DC, is equal sa kanino? Dun kay, dito sa side na to, yung malaki muna, BC, over yung maliit, alin yung maliit na side, yung sides ng maliit, side ng maliit, yung EC. Ano? So, yun ang proportional
sides. Tapos dito sa kabila, number 3, si CR, ito yung malaki muna, from C to R, then, ito sa kabila, Y, ay hindi, no, sorry, si CR, over yung sa maliit na niya na triangle AR. Sa kabila naman side, si YR over ER, yung sa maliit na triangle, ito si ER. So, CR over AR, tapos YR over ER. Yon. So, yun ang proportional sides. Ganun gumawa ng proportional sides using the triangle proportionality theorem. Now, let's apply it in problem solving. Okay, so for example, ito, may figure tayo, tapos lagay na natin ang mga measurement. So, itong sukat ni CA, ito, 6. Si AO ay 4. From A to O is 4. Then, on the other side, si OI ay 6. Tapos, si IM is Y. Ibig sabihin, gusto nating malaman kung gaano kahaba itong Y na to, itong IM. Yung sukat ni I, 2M. So, gaano siya kahaba. Yun yung problem na isosolve natin. Okay, so we will apply the triangle proportionality theorem. So, ayan. So, una, isulat natin yung proportional sides. So, ang proportional sides dyan, ito si CO, yun sa malaki muna na triangle, si CO, over, alin ang yung over mo dyan? Ito pa rin, yung nasa same side na yon, yung sa maliit naman, over AO. Equal sa kanino? Dito, kay MO, ito, yung sa malaki muna, MO, itong side na to, MO, over, alin ang over niya? Ito, si IO. Ayan. O, tapos din nakuha na natin yung proportional sides niya, ito. Next, ilagay na natin yung mga given. Ano yung mga value niya? So, CO, gaano kahaba si CO? Pag sinabing CO, from letter C to letter O. So, mula dito hanggang dito ay 6 lang. Tapos mula A hanggang O ay 4. So, 6 plus 4 is 10. So, ibig sabihin, si CO mula dito hanggang dito is 10. Then, over, copy mo lang yon, susundan mo yung proportional sides sa ginawa mo. Tapos, over, ang AO mo, ano ang AO mo? Based on the figure, ito ang AO mo, ang sukat niya ay 4. Then, equals, MO, equal to, MO, so, ang MO ay ito hanggang dito. So, gaano siya kahaba? Hindi mo siya pwedeng anong gagawin mo? So, 6 tapos Y. So, paano mo pa-plus yung 6 at Y? Hindi mo siya pwedeng maging 6Y. So, ang gagawin mo ay 6 plus Y. Kasi whatever the value of Y, yun yung ipa-plus mo kay 6 para makuha mo si OM. So, ang OM mo or MO ay 6 plus Y. Ano? Yung 6 mo plus ito. Yun ang sukat ni MO or ni OM. Then, over, sunod ka lang dun sa iyong ginawang proportion. Tapos, ang IO mo, ito yon, diba? So, mali na nakalagay na si IO ay 6. Ayan, 6. Then, ito na yon, yung bago mong equation. So, you're going to use cross multiplication. Pag cross multiplication, numerator nito, ito times mo sa denominator doon sa kabilang side. So, 10 times 6, yun ang mangyayari. Tapos sa kabila ay 4, denominator nito times numerator nun. 4, ito times mo ay sa 6 plus y. So, 4 times 6 plus y. Okay, let's solve. 10 times 6, that is 60, is equal to 4 times 6, ito times mo sa isa using distributive property, So, 4 times 6, 24. 4 times y is 4y plus 4y. Then, combine like terms para makuha mo ang value ng y. Ang pagsasamahin mo syempre is yung parehong constant, si 60 at saka si 24. So, ililipat mo si 24 to the other side of the equation. Magiging 60 minus 24. Since positive siya, magiging negative. Then, equal to, ang matitira na lang sa side na to ay si 4y. Next. 60, ito na tayo, 60 minus 24 is 36 equal to 4y. O, paano mo makukuha ang value ng y? Ayan, so 36 equal to 4y na. So, to get the value of y, anong kailangan mong gawin? You need to divide it by 4. So, divide by 4, pareho, both sides of the equation.
So, mangyayari dito ay 4y divided by 4 ay dy na lang. Tapos, 36 divided by 4 ay d 9. So, y is equal to 9. Ibig sabihin, ito po na side na to, si IM, ang value niya ay 9. Okay? So, kung 9 ito, ibig sabihin, si O to M ay ilan? O to M. So, OM. That is... Namatay. Sorry. That is 6 plus 9. That is 15. Next. Let's have another problem. Ito. So, we have this triangle na baliktad lang. Kahit ano pa itsura niyan. So, meron tayong bigger triangle dito. Ito yon. And this is the smaller one. Yan. So, kunin natin yung mga proportional sides. Ano yung mga proportional sides? So, una, ito, 20, itong mahabang ito, yung side na yan, correspond to what? Saan siya correspond? Anong i-over natin dyan? 20 over, itong maliit na side na to, R. So, 20 over R. Then, equal to, dito naman tayo, sa kabilang ito. Yung malaki muna. So, yung malaki ay magiging, yung side ng malaking triangle, so ito yon. 6 plus 9, that is 15. So, yon, 15. Over, alin ang i-over mo? Itong side nitong maliit na triangle na to, which is 9. So, 15 over 9. So, yung ating proportional sides ay 20 over R is equal to 15 over 9. Then, we're going to apply cross multiplication. So, 20 times 9, ito, dalawang ito, 180. Then, 15 times R, that is 15R. So, to get the value of R, we need to divide it by 15. Di-divide mo sa 15. Pareho, both side of the equation. So, si 180, di-divide mo sa 15. Si 15R, di-divide mo rin sa 15. So, 15R divided by 15, R na lang. Then, 180 divided by 15, that is 12. So, R is equal to 12. Ibig sabihin, ang value nito, ang length nitong side na to, na smaller triangle na yan, ay 15. Yon. Next. So, ayan na. So, for your activity, you're going to answer this. Yan. In a one whole sheet of paper. So, sana na-gets nyo yung paliwanag ko. Pwede namang mag-PM sa akin kapag hindi pa rin naintindihan at kapag may katanungan pa rin. Ano po? So, ilalagay po, you're going to answer it in a one whole sheet of paper. Yan, 5 items only. Then, ito, letter B. Ito ay nasa inyong book. So, yung answer letter D on page 381 of your book. Yung letter D lang po do sa page 381. Yun lang ang sasagutan. Kasama nito. Sa one whole sheet of paper ilalagay. So, that's it. That's all for today. Okay. So, it will be passed on tomorrow, Wednesday.